Good evening everyone and welcome sa ating Bible study na naman ngayong Sabado at tayo ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Pero bago ang lahat, mag-pray muna po tayo. Hallelujah, Lord Jesus Christ, the Creator of heaven and earth. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na makapag-share ng salita mo, mapagnilay-nilayan ang salita mo, Lord God, na nagbibigay ng buhay at pag-asa at kaliwanagan sa aming buhay. Itago mo ako sa inyong likuran, Panginoon, at ang lahat ng aking sasampitin ay nagmumula lamang po sa inyo sa tulong ng Holy Spirit, O Lord God. Gabayan niyo po ang bawat isa na nakakarinig, nakakapanood ng videong ito, and I pray, Panginoon, na magkaroon ng rema sa bawat isa. In Jesus' name, Amen. 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 So, ang ating topic ay matatagpuan sa Roma chapter 7, verses 15 to 25. At ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Roma chapter 7, 15 to 25. Verse 15. Hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Ngayon, kung ginagawa ko, verse 16, ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulugang sumasang-ayon ako na mabuti nga ang kautusan. Verse 17, kung gayon, hindi na ako ang may kagagawan niyon, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Verse 18, alam kong walang mabuting bagay na naninirahan sa aking katawang makalaman. May kakayahan akong naisin ng mabuti, ngunit hindi ko nga lamang ito magawa. Verse 19, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. Verse 20, kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Verse 21, ito ang natuklasan ko, kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Verse 22, sa ikabuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Verse 23, ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan, nasalungat sa tuntunin ng aking isip, binibihag ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan, kay saklap ng aking kalagayan. Verse 24 yon. Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin ng kamatayan? Wala nang iba pa kundi, verse 25, wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito nga ang kalagayan ko sa pamamagitan ng aking isip. Pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos, ngunit sa pamamagitan ng aking katawang makalaman ay pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. So, Christians are not sinless. As we can see, we are not sinless. Sinless na sin, tapos kadugtong niya yung less, compound word na close compound word, magkadikit. Not sinless, but can sin space less. Yun po ang title natin. Christians are not sinless, but can sin less. Inspired ito sa interview ni Tony Gonzaga kay Joras Gamboa. Naitatak sa akin yun. We are not sinless, but we can sin less. Diba? We are in the flesh, kaya ang kasalanan ay mahirap iwasan. The mind is strong, but the flesh is weak. Diba? Pero as Christians, sa tulong ni Jesucristo sa buhay natin, we can sin less hanggang sa totally ayaw mo na ng sins. As in, transform ka na hindi mo na gusto ng kasalanan. Allergic ka na sa kasalanan. And praise God, kapag nangyari na sa atin yun, mga kapatid, na to the point na kapag may nagawa ka, small or big sins, talagang nakukonsensya ka na. 'Di ba? So, internal warfare as Christians, ito yung meron dito sa Romans chapter 7, verses 15 to 25. Nagkakaroon dito ng internal warfare as Christians. So, internal warfare of Christians. Indeed, makikita natin dito na i-feed ka ng kaaway na ipapakita niya sa'yo na ang katawan mo mahina. Nasa flesh ka, makasalanan ka. So, i-deceive ka niya. I-feed ka niya ng ganito, ganyan. Na yung identity mo, eto ka pa din. Na hindi ka pa rin binago. 'Di ba? Na ito ka pa din, yung flesh mo, mahirap labanan. Yun yung i-feed sa atin ng kaaway. At dito natin makikita na ito ay si Paul,
Si Paul dito ang nakakaranas at ito ay kasulatan niya sa taga-Roma. At makikita natin dito na si Paul ay nagkakaroon siya ng internal warfare sa kanyang kalooban. So, meron tayo ditong point of view, 2 point lang naman, 2 points lang. Pero, pinaka-focus natin yung first point. So, ang title natin mga kapatid, Christians are not sinless, but can sin less. So, number 1 natin dito is, acknowledge that we are sinners. Para matulungan tayo ng Diyos to be healed from all our sins, we need to be honest with Him sa lahat ng kasalanan na meron tayo. We need to acknowledge na ikaw ay may ginagawang hindi kalugod-lugod sa harap niya, imot ka, makasalanan ka, 'di ba? So, paano ba natin malalaman ang tama sa mali? So, dapat alam mo din ang tama sa mali. Sa Biblia lang natin mga kapatid makikita yon. Alam niyo dati, ang tagal-tagal kong matagal ko na, actually alam ko na premarital sex is a sin. Pero, hindi ko dati lubos maisip kung bakit naging kasalanan yung ginawa ko sa buhay ko na nagkaroon ako ng baby outside marriage. Hanggang sa ni-reveal ni Lord sa salita niya. Hindi naman siya literal na masasabi mo doon, na makikita mo doon na kasalanan ang magkaroon ng anak bago ang kasal. Hindi ganon. Pero sa context niya, yung 'di ba, yung outside marriage is a sin. Yung outside marriage na sex is a sin. So doon papasok 'yun na kapag ikaw ay nabuntis outside marriage, kasalanan 'yun. 'Di ba? Paano nga ba nagkakaroon ng baby? Di alam na natin kung paano, 'di ba? So outside marriage na magkaroon ka ng sexual or immorality, sexual activity outside marriage, it is already a sin. So doon papasok yung premarital sex as sin. 'Di ba? So ganun 'yun. So doon natin makikita lahat sa Bible 'yun. At we acknowledge dapat sa sarili natin na makasalanan ka, na hindi ka malinis. Ako, 'di ba? Bago naman ako hinil ni Lord, naging honest ako sa Kanya. To the point na yung pagiging open book ko, ginagamit ko na every time na nagte-testify ako. Ginagamit ko siya. Kasi talagang kailangan maging open book ka sa Lord. Kailangan bukas ang puso mo, bukas ka sa lahat. Yung kaibuturan, alam ni Lord yan. Lahat ng kasalanan mo, alam ni Lord. Pero inaantay ni Lord na maging honest ka. Magpakatotoo ka. Kasi, pag ikaw ay nagpakatotoo, it is a sign na humble ka. Nagpapakumbaba ka sa Kanya. You acknowledge that God is powerful enough to heal you from all those sins. 'Di ba ganon? So, makikita natin dito na even Paul may kahinaan. Imagine, si Paul na puspos ng banal na espiritu na ginamit ni Lord na magsulat para sa mga taga-Roma, Corinthians, etc. Ginamit ni Lord to share the gospel. Meron din siyang internal warfare. At inamin niya sa sarili niya that he is weak. 'Di ba? So paano ba natin malalaman? Ayun, makikita natin sa Bible at makikita natin sa verse na ito na si Paul ay nagpapakita ng problema niya internally, nagpapakita ng kahinaan niya. Kasi alam nyo, kasi ganito 'yon. May lately, kaya na-relate ko din dito sa topic natin, yung ganon na we need to be honest, we need also to acknowledge that we are sinners, that we live on the flesh, kaya tayo nasa kasalanan, makasalanan ang flesh talaga. But Christians can have this opportunity through Jesus Christ to have sin less. To have lesser sins, ganun na lang. 'Di ba? Kasi iniisip ko yan, alam nyo ba na may mga pagkakataon sa akin, I'll be honest with myself, with the Lord, na may mga pagkakataon na parang pakiramdam ko, dahil ako ay active sa church, na parang nagbabasa ako ng Bible, nagpipray ako, minsan, naipapamuka sa iba na kayo makasalanan, ako perfect. Hindi naman sa perfect, pero what I mean is, parang ako, ito lang ang kasalanan ko, ikaw, ito ang kasalanan mo malaki, ako maliit lang ang kasalanan ko. Ganon. Pero, nireveal sa akin ni Lord na hindi dapat ganon. Hindi ka dapat nagko-condemn.
'Di ba? Lately, yun yung nagiging turo sa akin ni Lord. Na wag mong ipamukha sa iba na sila sobrang makasalanan. Na porket nag-church ka, active ka, nagbabasa ka ng Bible, leader ka na, pinapamukha mo sa iba na makasalanan sila, na mas mababa sila spiritually kesa sa'yo. Yes, we can correct them in a good way. Correct them with compassion and love para maramdaman nila na si Jesus Christ ay nasa sayo. 'Di ba? Kasi minsan tayong Kristiyano, lalo na kapag medyo matagal na, kapag leader ka na, may mga pagkakataon na nangongondem tayo to the point na si makasalanan, imbis na magkaroon siya ng heart to be near to God, lalo siyang napapalayo. How can we win those souls? So we need to share them the love that God is giving us. Huwag nating ipamukha sa iba na sobrang makasalanan sila, na para bang wala na silang chance ma-transform. Kasi yun talagang nireveal sa akin ni Lord. Alam nyo din yung post ngayon na yung cheater si Lian de Guzman, yung ano nga, yung meron siyang prank nga yung boyfriend, yung basta yung lalaking ganun. Alam nyo ba na gusto ko siyang i-disciple? Hindi, gusto ko siyang sharean, na parang, hello, hindi pa huli ang lahat. As long as you are still alive, as long as you are breathing, you still have Jesus Christ as your blessed hope dito sa earth. 'Di ba? Na you still have chance to be transformed by God. Na hindi pa huli ang lahat para magbago ka at baguhin ka ni Lord. Yun yung, alam nyo ba, yun yung tinuturo sa akin talaga ni Lord lately. Kasi may mga bata, di ba, na-expose ako sa mga bata, iba-ibang ugali. May mga pangit talagang ugali, balasubas na mga bata. Pero instead na ipamukha ko sa kanila na ako ito, itatama kita, ako ito, gusto ko ng ganitong perfect, I need to give them the love first that is within me. Napuspos ako ng love ni Jesus. So I can share it to them. And in that way, unti-unti natin silang ma-disciple. 'Di ba? Lalayo pa ba tayo sa pamilya natin? Sa mga, lalo na sa mga wala pang, hindi pa nakakilala kay Lord. Sa asawa ko, how can I disciple him kung patuloy kang ipapamukha sa kanya na makasalanan ka, nagalas na ugalim? 'Di ba ganun? Na-try nyo na yon? Yung may kasalanan ka na nga, lalo ka pang dinadown, o ano, paano ka ngayon aahon? Tayo bilang mga Kristiyano, we need to acknowledge that God is within us, na hindi natin kaya alone na mang-correct. Hindi natin kayang i-correct, i-rebuke. Yes, we can rebuke them, we can share them the words of God, but it is only Jesus that can transform them. It is only the prayer that we can help them to be transformed. 'Di ba? Ba't ako naiiyak? Ito na naman ako. Oo, kasi alam nyo, ang dami kong na ano sa talaga sa mga bata, hindi lang mga bata matatanda. Ang daming mga ugaling kailangan i-correct. Ang daming pang didisiplina, pero Lord, hindi ko kaya ito. It is you who can transform them. Dahil ako mismo, may mga pagkakataon, makasalanan din ako. And I acknowledge that I am weak and you are a powerful God. 'Di ba? So yun yung number 2 natin. Acknowledge that we are weak, so we need a powerful God. Ganon si Paul. Kung makikita natin sa verse 25, wala nang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito nga ang kalagayan ko, sa pamamagitan ng aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng aking katawang makalaman, ay pinaglilingkuran ko ang tungtunin ng kasalanan. But it is only Jesus Christ ang ating pag-asa. Magpakumbaba tayo at i-acknowledge natin na kailangan natin ng Diyos, like Paul. 'Di ba? So we need Jesus to help us transform. Hindi natin kayang baguhin ang ibang tao. Hindi pinipilit. Hindi natin maipipilit na magbago ang ibang tao. Hindi ko mapipilit na magbago si TJ
noon. Pero nagbago siya dahil kay Lord. Grace lang ni Lord. We are 14 years na as boyfriend and girlfriend. And every day, binabago siya ng Panginoon. Ako din. Kahit matagal na akong Kristiyano, araw-araw akong binabago ni Lord. 'Di ba? Binabago niya ako araw-araw. Amen. Lahat tayo araw-araw binabago ni Lord. Kaya nga ang title natin, we are not sinless, but we can sin less. Kasi tayo ay tina-transform ni Lord. Ina-acknowledge natin that Jesus Christ alone can transform us. Hindi ko kayang baguhin si Papa namin. Hindi ko kayang baguhin yung mga bata na automatic maging mabait kayo. Automatic maging disiplinado kayo. But I am only, I am only the channel, or I am only the instrument of God to share His words, to share the love that is within me because I have here my Jesus, my Lord. 'Di ba? So, yun mga kapatid, gusto kong i-point dito talaga na lahat tayo makasalanan. So, we don't have the right to judge others. It is only Jesus who can transform and who knows what inside their heart. Yun talaga yung pinaka natutunan ko lately sa aking puso. Kasi parang minsan maging din tayo, mapagmatsyag kasi nadideceive tayo ng Satan. Dahil ikaw ay leader, dahil ikaw ay palaging ginagamit sa church, pinapamukha sa'yo na ito ka, superior ka, supreme ka, na parang kaya mong baguhin lahat, kaya mong gawin lahat kasi superior ka. No, we need to acknowledge that we need Jesus, even if matagal ka ng Kristiyano. That we cannot do it alone. We cannot do the Bible study, the discipleship alone. Kaya nga, 'di ba, in everything that we do, we just don't do it for the glory of God, but we need to do it with Him. So yun po, ang ating topic ay sa Roma chapter 7 verses 15 to 25. Christians are not sinless, but can sin less. Number 1, acknowledge that we are sinners. Number 2, acknowledge that we are weak. That's why we need a powerful God. God bless us all.